ang pagkakatatag ng United Nations. Bago nabuo ang mga pandaigdigang organisasyon tulad ng United Nations, dumaan muna ang mundo sa mahabang pakikibaka para sa kalayaan, karapatan at demokrasya. Ipinakita ng mga kilusang panlipunan na mahalaga ang bawat tinig at may kapangyarihan ang mamamayan na labanan ang kawalang katarungan na naging pundasyon ng pandaigdigang pagkakaisa para sa kapayapaan at kaayusan. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Hula raw ng nakaraan. Ayusin ang mga pinaghalong letra upang mabuo ang tamang sagot. Kilusang naglalayong itigil ang hindi pantay na pagtingin sa mga itim at puting Aprikano. Anti-apartheid movement. Kilos protesta na ikinamatay ng maraming demonstrador sa China dahil sa kahilingan sa reforma sa lipunan at ekonomiya. Tiananmen Square protest. Kilusang itinatag sa Amerika upang magkaroon ng pantay na mga karapatan ang mga mamamayan. Civil Rights Movement. Itinatag sa Poland upang mabigyan ng proteksyon ang mga manggagawa at panatilihin ang pagiging malaya ng bansa. Solidarity Movement. Siya ang tagapagtaguyod ng karapatan at pagkakapantay-pantay ng mga Black Africans sa White Africans. Nelson Mandela. Reformang pang-ekonomiya sa China na nakabatay sa socialism with Chinese characteristics at socialist market economy. Reform and opening up policy. Negosasyong nagbigay daan sa limitado ngunit malayang halalan sa Poland noong 1989. Round Table Talks. Batas na nagpatibay sa separate but equal doctrine sa United States. Batas Jim Crow. Rehimeng totalitarian sa Germany na sumakop at nag-alis ng kalayaan sa Poland. Third Reich. Ang pinaka-prominenteng pinuno ng civil rights movement sa United States. Martin Luther King Jr. Ipinakita ng mga kilusan para sa demokrasya na kapag nagkakaisa ang mamamayan, nagiging mas matatag ang kanilang paninindigan, parang mga hiblang pinagsama-sama, upang maging isang lubid na kayang humila ng pagbabago. Mula sa mga pakikibakang ito, isinilang ang United Nations bilang sagisag ng pandaigdigang pagkakaisa para sa kapayapaan, kaayusan at paggalang sa karapatan ng bawat bansa. Ang parehong diwa ng pagkakaisa at pag-asa ang masasalamin sa mga simbolong makikita sa watawat ng UN. Watawat suri. Higit pa sa isang simbolo. Ang watawat ng United Nations na pinagtibay noong ika-20 ng Oktubre 1947 ay ang pandaigdigang sagisag ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang kulay asul nito ay kumakatawan sa seguridad at katahimikan ng lahat ng kasaping nasyon. Sa gitna nito ay ang mapa ng mundo na gumagamit ng azimuthal equidistant projection. Ang disenyong ito ay nakasentro sa North Pole upang ipakita ang lahat ng kontinente ng may pagkakapantay-pantay, na nagpapahiwatig na walang bansa ang mas nangingibabaw sa loob ng organisasyon. Ang mapa ay binubuo ng 5 magkakasunod na bilog o concentric circles na kumakatawan sa lawak ng saklaw ng UN sa buong daigdig. Ang mapa ay pinalilibutan ng mga sanga ng olive,
isang sinaunang simbolo ng pagkakasundo. Ang watawat na ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ng sangkatauhan ay nagmumula sa matatag na kooperasyon ng bawat nasyon. Kailan opisyal na pinagtibay ng United Nations General Assembly ang kasalukuyang disenyo ng kanilang watawat? Ika-20 ng Oktubre, 1947. Anong kulay ang ginamit sa background ng watawat ng UN na sumisimbolo sa seguridad at katahimikan? Asul. Saang bahagi ng daigdig na kasentro ang mapa na nagpapakita ng neutralidad at pagkakapantay-pantay ng mga bansa? North Pole. Ilan ang bilang ng mga concentric circles o magkakasunod na bilog na guhit na bumubuo sa grid ng mapa sa watawat? 5. Anong uri ng sanga ang nakapalibot sa mapa ng mundo na sinaunang simbolo ng pagkakasundo at kapayapaan? Olive. Sa pagsusuri sa watawat ng United Nations, makikita na ang bawat simbolo ay sumasalamin sa kasaysayan ng pakikibaka at pagkakaisa ng mga bansa. Ipinapakita nito kung paano isinilang ang UN bilang bunga ng sama-samang pagsisikap tungo sa kapayapaan at pandaigdigang kooperasyon na siyang magiging sentro ng aralin. World War II in a snapshot. Oops, kailangan na pala ng UN. The atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki. General Douglas MacArthur lands Leyte. Pearl Harbor attack. Battle of Britain. World War II D-Day. Ano ang ipinahihiwatig ng mga larawan tungkol sa epekto ng digmaan sa mga tao at bansa? Paano kaya nag-ambag ang mga karanasang ito sa pagkakatatag ng United Nations? Bunga ng trahedya ng ikalawang digmaang pandaigdig, unti-unting itinayo ang haligi ng isang bagong samahan mula sa mga aral ng nabigong League of Nations. Ang pagkakatatag ng United Nations. Noong ika-12 ng Hunyo, 1941, nilagdaan ang Inter-Allied Declaration sa London, ang itinuturing na unang hakbang sa pagtatatag ng UN upang isulong ang pandaigdigang kapayapaan at kalayaan. Noong ika-14 ng Agosto, 1941, binuo nina Franklin D. Roosevelt, Pangulo ng Estados Unidos, at Winston Churchill, punong ministro ng Britanya, ang Atlantic Charter. Ito ang nagsilbing blueprint ng kapayapaan at pandaigdigang kooperasyon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ika-29 ng Disyembre, 1941, binalangkas ang Declaration by United Nations bilang suporta sa Atlantic Charter, kung saan unang ginamit ang terminong United Nations na iminungkahi ni Roosevelt. Noong ika-1 ng Enero, 1942, nilagdaan ito ng 26 na bansa sa pangunguna ng USA, UK, USSR at China. Noong ika-30 ng Oktubre, 1943,
Nilagdaan ng USA, UK, China at USSR ang Moscow Declaration o Declaration of the Four Nations on General Security. Layunin nitong tiyakin ang pandaigdigang kapayapaan, wakasan ang pasismo sa Italy at papanagutin ang Germany sa mga kalupitan nito. Noong ika-1 ng Disyembre 1943, naganap ang Tehran Conference, ang unang pagtatagpo ng Big Three nina Churchill, Roosevelt at Stalin. Sa ilalim ng code name na Eureka, binuo nila ang final strategy para mapabagsak ang Nazi Germany at Japan. Noong ika-7 ng Oktubre 1944, natapos ang Dumbarton Oaks Conference sa Washington, D.C. Dito binalangkas ng USA, UK, USSR at China ang formal na estruktura ng United Nations na tinalakay sa lahat ng mga bansang allied. Noong Pebrero 1945, sa Yalta Conference, sinelyuhan ng Big Three ang estruktura ng UN at opisyal na inanunsyo ang pagpupulong sa San Francisco para sa formal na pagtatatag ng organisasyon. Mula ika-25 ng Abril hanggang ika-26 ng Hunyo 1945, naganap ang San Francisco Conference. Dito sinuri ng 50 bansa, kabilang ang Pilipinas, ang charter ng United Nations bago ito formal na pinagtibay. Noong ika-24 ng Oktubre 1945, formal na itinatag ang United Nations sa bisa ng UN Charter na pinagtibay ng 51 bansang tagapagtatag. Ang petsyang ito ay ipinagdiriwang taon-taon bilang United Nations Day. Unang hakbang sa pagkakaisa. Kilalanin ang mahahalagang pangyayari sa pagkakatatag ng United Nations. Lugar kung saan nilagdaan ang Inter-Allied Declaration noong ika-12 ng Hunyo 1941, London. Ito ang nagsilbing blueprint ng kapayapaan at pandaigdigang kooperasyon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Atlantic Charter. Ang dokumentong nilagdaan noong 1942 na unang gumamit ng terminong United Nations. Declaration by United Nations. Ito ang pagpupulong noong ika-1 ng Disyembre 1943 ng Big Three upang bumuo ng final strategy laban sa Nazi Germany at Japan na may codename na Eureka. Tehran Conference. Petsa kung kailan opisyal na naitatag ang UN. Ika-24 ng Oktubre 1945. Mula noong 1945, ang United Nations ay patuloy na umunlad upang maging sentro ng pagtutulungan ng mga bansa sa paglutas ng pandaigdigang suliranin. Matatagpuan ang pangunahing tanggapan nito sa New York City, USA, kung saan nagtitipon ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Unang tingin, kilalanin ang UN. Mga layunin ng United Nations. Kapayapaan at seguridad. Mabuting ugnayan. Pagtutulungan. Sentro ng pagkakaisa.
Ang mga layunin ng United Nations ay panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Bumuo ng mabuting ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Itaguyod ang pagtutulungan ng mga bansa sa paglutas ng mga suliranin. Maging sentro ng pagkakaisa ng mga bansa upang makamit ang mga layuning ito. Sa kasalukuyan, binibigyang diin ng United Nations ang likaskayang pag-unlad o sustainable development upang matugunan ang pangangailangan ng kasalukuyan at susunod na henerasyon nang hindi sinisira ang kalikasan. Noong 2015, inilunsad ang 17 Sustainable Development Goals o SDG na layong makamit ng mga bansa pagsapit ng 2030. Uncover the goals. I-match ang bawat SDG goal logo sa tamang pangalan. Zero hunger. Life on land. Clean water and sanitation. Climate action. Quality education. Reduce inequalities. Partnerships for the goals. Gender equality. No poverty. Life below water. Unbox the identity. Ang mukha ng pagkakaisa. Ilarawan ang UN, ang pinagmulan, simbolo at layunin sa loob ng 5 minuto. Unang pangkat, ang mga watawat suri o visual spatial. Iguhit ang simplified na version ng watawat ng UN. Lagyan ng labels ang 3 mahalagang parte nito at isulat ang isang salitang kahulugan ng bawat isa. Ikalawang pangkat, ang mga timeline architects o logical kinesthetic. Ayusin ang gulong ng kasaysayan. Gamit ang keywords, ilarawan ang UN sa pamamagitan ng pagpili ng 3 pinakamahalagang hakbang at ipakita ang koneksyon nito sa pagkakatatag. Ikatlong pangkat, ang mga UN Voice, the linguistic or auditory group. Gumawa ng isang power slogan na naglalarawan sa UN batay sa mga layunin nito. Gawin itong parang official tagline ng organisasyon. Rubrik sa pagmamarka. Unlimited responsibilidad. Think and share. Bakit pantay-pantay ang representasyon ng mga kontinente at walang isang bansa ang nangingibabaw sa gitna ng watawat? Sapagkat ang paggamit ng azimuthal equidistant projection ay naglalayong ipakita ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng nasyon. Ipinapahiwatig nito na walang bansa ang mas nakakataas o mas makapangyarihan sa loob ng samahan. Katulad ng mga bansa sa UN, ang bawat tao ay may proteksyon at karapatan. Ngunit walang sino man ang hari na may kalayaan upang manakit o magmalaki. Kung ang bawat nasyon sa UN ay kailangang sumunod sa batas upang maging pantay, paano magagamit ang Child Protection Policy bilang instrumento ng paggalang sa guro at magulang sa halip na gawin itong dahilan ng pagmamataas? Sapagkat tandaan na ang bawat karapatan ay may kalakip na responsibilidad. Ang Child Protection Policy ay kalasag para sa kabutihan, hindi lisensya para sa kawalang galang.
Isa sa simbolo rin ng UN ay olive branch na sumisimbolo sa pagkakasundo. Kung may kagalit ka o nakasamaan ng loob na kaklase, ikaw ba ang magiging UN? Unang hihingi ng paumanhin para sa kapayapaan o mananatili kang mataas ang pride? Gaya ng azimuthal projection na nagpapakita ng pantay na halaga ng bawat nasyon, paano na pananatili ang respeto sa isang kasamang nagkakamali o walang sapat na alam nang hindi siya pinapahiya o minamaliit sa gitna ng pangkatang gawain. Unlimited Info Suri. Punan ang graphic organizer ng mga mahahalagang detalye upang mailarawan ang UN. Understanding the Global Bond. Piliin ang letra ng tamang sagot. Matapos ang pagkabigo ng League of Nations na pigilan ng ikalawang digmaang pandaigdig, binuo ang United Nations. Bakit kailangan pang bumuo ng bagong samahan sa halip na ayusin na lamang ang luma? Upang baguhin ang sistema at matiyak ang kooperasyon para sa kaayusan. Sa logo ng UN, ang mapa ay naka-azimuthal equidistant o nakatingin mula sa North Pole. Anong mahalagang prinsipyo ng organisasyon ang ipinapahiwatig ng anggulong ito? Ipinapakita nito na lahat ng nasyon ay may pantay na kahalagahan at walang bansang dapat manguna sa iba. Ang UN ay inilalarawan bilang sentro ng pagkakaisa. Ano ang pinakatamang kahulugan ng paglalarawang ito sa loob ng isang conference room? Ito ang nagsisilbing platform kung saan ang bawat bansa, maliit man o malaki, ay may boses at pakikilahok. Ang Sustainable Development Goals o SDG ay bahagi na ng misyon ng UN. Bakit ito itinuturing na mahalagang hakbang para sa kinabukasan? Dahil tinitiyak nito na ang pag-unlad ngayon ay hindi makakasama sa hinaharap. Matapos suriin ang mga simbolo, kasaysayan at layunin ng organisasyon, mahalagang mabuo ang isang malinaw na pagkakakilanlan nito. Alin ang pinakamalalim na paglalarawan sa United Nations? Pandaigdigang komunidad na nagkakaisa para sa kapayapaan at pag-unlad. Ang pagiging buhay na watawat ng United Nations ay nagsisimula sa pagpili ng disiplina kaysa sa pagyayabang at sa paggamit ng karapatan upang protektahan ang kaayusan. Sa bawat oras na nananaig ang respeto sa loob ng paaralan, ang pangarap ng UN para sa isang mapayapang mundo ay nagiging makatotohanan.